Why are we single? Yun ang mga tanong eh. Millennials have slightly less wealth. Diploma o diskarte. Maraming namalabas na ganun eh. Why do millennials love to travel? Yan. Why do millennials love nostalgia? Ito nakakatawa. How are millennials surviving? Social media did not change us. It exposed us. For what do millennials do for fun? Yan. Kung naiinggit ka sa mga tao sa social media, wag. Millennials are screwed. Record na to? Mga ka-Digi-natives. Anong gagawin natin ngayon? Dahil digital natives tayo, tanongin natin si Google kung ano yung mga tinatanong ng mga tao tungkol sa millennial. Sige nga. Ano mga ganun. May magandang topic din yan eh. Tapos saka natin pag-usapan kung totoo ba yan o hindi. So ngayon, search natin. Why are millennials... Why are millennials? Anong unang lumabas? Unang item sa ating parapol. Why are millennials single? Why are millennials single? Parang na-discuss na natin ito nung previous episode natin. Yan, discuss natin. Yan ang nangunguna sa listahan eh. Sige. Why are we single according to Reddit? According to Reddit, sabi sa... Ito, subgroup na ng millennials eh. Di ba? Nakalagay may nagtanong si Space Ninja _C. Sabi niya, tinanong niya, why are we all single? Talagang millennial yan. Space Ninja eh. Space Ninja. Para lang yan para kang Sphinx at yahoo.com. Masama na international hata to. Or hindi natin alam, no? Pero tinanong niya, why are we all single? Why are we all single? Grabe naman yan. Sabi, as of a recent study, doon sa blog post na to, hindi ko alam kung saan. Mamaya i-click ko. 60% of young men are single with only 30% of women being so. So lalaki siya. Mas marami daw na young men ang single. Oo. Parang ganun ang gusto niyang iparatang. Sabi sa Psychology Today, nandun daw yung sagot. Oh. Pero meron na siyang summary dito. Sabi niya, saying dating apps, relationship standards, and not having the relationship skills needed to date due to not being able to date. Then there is, bawal to. Yan, isa yan. Sa mga nakakaano, basta P-word yan, P. Viva Max. Viva Max. Sabi Viva Max. Alam mo yung, naalala ko lang, bakit kaya ang tawag natin ng mga bata dun sa mga ganyang bold. Di ba? Tapos, yun. Sino kaya nag-coin ng term na bold? Di ba, no? Bold. Tapos pag makikita mo, pag nag-aral ka ng computer sa high school, pag nilagay, bold. Ay, bold! Bold! Diba? Lalaki. Diba? Iba naman yung bold nun, lalaki. Lalaki nga. Sino kaya diba? BHS na bold, no? Mula ng Scorpionites ba yan? Scorpionites era? Di lang, yung mga... 70s? 70s pa, sina Estregan pa yun. Sina Bold. Estregan Senior. Tsaka lutong eh. Ang lutong lagi pag bold. Diba? Ganun. Nunood ng bold. Si nahuli. Alam kaya ng mga Gen Z yun? Hindi na siguro. Hindi nga nila alam yung combo eh. Tsaka disco. Malay mo. Baka. Sa mga Gen Z dyan, alam niyo pa ba yung salitang bold? Kailan nyo na-discover? Lagay nyo nga dyan sa baba. Bold. Diba? Why are we single? Yun ang mga tanong eh. No? Mas marami pa rin talagang single ngayon compared nga naman sa generation before. Hindi, pero isipin mo freedom of choice. Di ba parang yung rate ng pag-multiply natin, ang bilis eh. Ang dami eh. Di ba? Exponential nga halos eh pag-multiply natin. Kumpara sa Gen X. So, mas konti sila. Kaya mas konti yung single nun. Yun yung analytical na dun. Pero mas marami ka ng pamimilian. Mas marami ka ng... isa pa yun. Yun yung dilemma. Yun yung dilemma din kasi imbis na marami ng choices, mas madali kang magkakaroon ng partner. Pwede. Ngayon, dahil mas maraming choices, mas mahirap. Mas magulong isip mo. Talagang ang isip ko. Hindi ko alam kung sino piliin. Di ba? Bold na lang. Tama nga naman. Mag-bold na lang ako. Bold na lang. Diba? Kahit nga sa bold ang daming option ngayon eh. Oo nga. Di ba? Sa bold. Saka dati ang hirap, no?
Ay, pati, VHS tape. VHS. Re-rewind mo pa. Minsan, kinakamay ko lang May rewind ka pa dun sa sa kapitbahay mo. Kaya nga Bukod sa kinakamay mo na, kakamayin mo pa yung VHS. Di ba? Ang hirap nun. Ang hirap nun time na. Pero alam mo yun, bumabalik mo sa iyo. Lahat ng may paghihirap, mas masarap, di ba? Yun Yun yung... Kaya mas... Di ba? Kaya siguro... hindi ganun kasarap ang mga bagay-bagay ngayon. Kasi mandali na nilang nakukuha no? Dati baka, kahit sa atin, ngayon, hindi na... Ako, inaalala ko pa dati yung time na una akong nakapanood. Yung controversial nito Parang sana walang manood na mga kamag-anak ko kasi hindi tama na, tanggap na nila yun. Sabagan, tanda ko na. Anyways, pero nung time na yun, di ba? Parang ang intense thrilling di ba? Magkaganon ka ng tape. Tapos ang dami mo pang proseso ngayon kasi sa cellphone, kaya mo na lang i-ganon sarado na. Noon, kukunin mo pa yung tape. Di ba? Tapos ipopost mo pa, ganyan. Tapos itatago mo pa sa ilalim ng kama mo. Mga ganun Lagyan mo pa ng sariling taguan, no? Di ba? Yan. Nasa sa kahon. Pero malupit. Ginawa niyo yun. Yung sama-sama kayo nanonood. Yung pag-usapan yan Pangit na nung high school sama-sama. Ang pangit kasi na Bakit? Bahay ng isang... Millennial yun, no? Gawain sa bahay ng isang tropa. Manonood kayo. Na usually, malapit sa school. Na tropa nyo. Malapit sa school. Tapos mayroong taga-bili. May taga-bili ng CD. Kasi yung tawag namin supplier. May supplier kami. Source. Si Source, di ba? The Source. Tapos doon nga kayo sa bahay nyo. Tapos, ang pangit Pangit na trip nun Sabay-sabay ka nanonood, no? Ano gagawa? Nire-record mo sa utak ko. Ano mag-uwi mo? Saka mo gagamitin. Kasi, pare-pares ko lalaki, high school. Pangit sabay-sabay. Baka hindi naman siya hindi, kasi, kumbaga yung privacy mo, sirang-sira na Pero hindi mo naman niisip yun dati. Kasi nga, ganun nga kahirap. Kasi kailangan mo ng kasama, kailangan mo ng may bahay na may VHS o may CD CD player. Limited resources. Tapos yung bahay dapat, syempre kayo lang dapat na doon. Walang mga magulang nung may-ari ng bahay na yun. Yung mga usually magulang na, may naalala ko. Kwento ko. Kwento ko. Ito yung magandang episode. Di yun nga, yung sinasabi mo, ganyan, nagkayakagan. Ang yakag talaga After exam. Parang Kasi pag-exam, half day, no? Anong tawag doon sa yung quarterly exam ba yun? Di ba? Quarterly exam. Para maaga yung awas namin So sa hapon, libre kami. Di mga naka-school uniform ba? May nagyakag. Hindi ko na i-name drop pero syempre. Alam niya na yun pag napanood niya to. Kung kilala nila ako at sang school ako nung high school, di alam na yun Nagyakag sa bahay niya. Yung pamilya kasi, siya yung parang medyo, parang galante, open sa mga, tara sa bahay, ganun. Punta kami sa bahay niya. Dami namin. Siguro 12 kami. 12 kaming lalaki. Tapos yakagan dun. May mga nagdala pa ng popcorn, mga chicha, ganyan. Tapos asikaso pa kami nung yung magulang niya, yung nanay niya, sige, doon na kayo. Punta kami sa kwarto. Alam mo na, yung gagawin. Nunood kami. VHS pa ata nun o CD? CD ata yun. CD na nun, high school. Tapos sinalang. Yung nanonood kami ng ganyan. Tapos maya-maya umakit yung nanay. Hindi nyo alam. Oo, nagulat kami. Tapos yung host, nandun din sa baba. Parang nahuling pumasok. Ang setup namin, may mga nakaupo sa kama, as meron din nandun sa lapag, doon sa malapit sa TV. Ito yung TV, nandyan Tapos nandun, may mga nakaupo doon, ganyan. Nagulat kami, biglang pumasok yung. Parang may itatanong kasi, kung ano pang kailangan namin, ganyan. Kailangan namin po privacy siguro. Yun kasi nanonood kami ng bold. Huli kayo? Oo. Parang doon pa sa intense na part. Hindi ko alam kung anime yata yun Tapos ito yung ito yung pinakatangang part. Dragon. Bible. Ito yung pinakatangang part nun. Merong isang lalaki na nandun sa TV lang. Ito. Katabi niya lang yung TV Tapos nanonood siya. Tapos nung pumasok ko yung nanay niya, di nagulat. Parang, na-shock lang. Tapos naglakad pa
layo yung nanay. Oh. Eto namang nasa TV lang. Oh. Walang ginawa. Yung moko at nag-text. Hindi man lang patay yun eh. Hindi man lang i-eject, diba? Hindi man lang pinatay agad, no? Hindi nyo pala pinag-usapan ng game plan nyo. Mahina pala kayo. Wala talagang dapat talagang sabi kayo agad na walang, siguro walang parang, lookout, wala. Parang control. Wala Sa akin, hindi rin naman namin, kasalanan din namin, hindi namin in-instruct yung nandun sa TV na. Ayun na nga, dapat umpisa pa lang, meron na kayong game plan. Oo. Tapos yun, di pumasok nanay. Sumunod yung host na tropa namin. Shock din siya. Wala pa yung host. Wala pa yung host doon. Kami lang. Wala pa pala yung host doon sa kwan. Pero pinaka-bad trip. Buti na lang. Wala nga ako dyan eh. Diba? Hindi ko naman ginagawa yan. Ano ba yan? Pero CD niya ata yun. Wala bang. Joke lang. Joke lang dun sa tropa ko din. Pero yun nga. Pero yun yung ang pinaka nakakaasar kasi sa amin dun yung hindi man lang pinatay yung TV. Isang pindot lang yun eh. Hindi man lang inop eh. Anyways, yun yung experience na. Kaya kayo single. Oo, naibalik, no? Next tayo. Why are millennials called digital natives? Sige, pag-usapan natin yan. Sakto-sakto. Kiklik ko to? Pangalan ng natin. Sige nga, kilik ko nga ito. Digital natives are generally identified as the millennial generation and the generations that come after. As of right now, this includes Gen Z. Kasi parang may nabasa nga ako. Or may narinig ako na parang Gen Z nga daw ay digital natives. Wala naman kailangan mag-claim eh. No? Pero kung by definition kasi, digital natives, siya talaga yung nagsimula nung digital era. No? Native nga eh. No? Kung unang mga naging native doon sa situation na yon or sa pangyayari na yon, no? Era na yon. Kasi ang nag-start naman talaga ng digital revolution ay syempre mga Gen X, mga boomers, sila yung dumiskobre niyan eh. Ng technology no. Technology. Pero tayo yung unang sa atin ibinagsak, tayong mga unang natuto. Kasi kung sasabihin mo 1997, kung nabuhay ka ng 1997, may 5110 na nun. Oo, pero at 8 years old, 2000. 8 years old ka na nun? Hindi. Kung ang start ng Gen Z ay 1997, kung 8 years, kailan ka ba unang nag-cellphone? Sabi mo ng 10 years old, 2007 na yun. Wala na, marami ng technology noon. Tama. Diba? May Dota na ba noon? Hindi, Counter-Strike na noon. Nagka-Counter-Strike tayo noon. Meron na may Dota na pala nun. Diba? May Dota na. Ang dami na. Napakadami ng technology noon bago pa nila nahawakan yung talagang yung mga technological advancements. Kaya nga sila mabilis na eh. Yung may rewind na lang, i-click na lang nila. Hindi na nila naranasan yung wala yung sa cassette na lapis at ballpen, no? Hindi na. Cassette na tapos masisira na yung Mofats. Hindi Mofats. Ano nga ba yun? Mofats Linkin Park din yan. Mofats akong ganun dati. Nasira ng kaibigan ko. Visit. Magkano yung mga cassette ba nun? Tanda ko pa ba? 150 ba yun? 150 pesos? Hindi ko alam. Ganyan, 150 ba ang presyo nun? Parang nga. Pero mahal na yung 150. Original eh. Original eh. Ay, yaba. May lyrics yun eh. Sa likod, di ba? May lyrics yun eh. Tama. Side A, side B, di ba? Pag sa palengke ka lang bumili, walang lyrics yun. Tapos, peke lang flimsy yung pa, no? Flimsy. Tapos walang original packaging. May lyrics yun. Yung parang hinitgan lang yung plastic na pambalot dun sa mismong cassette. Next tayo. Why are millennials? Dapat i-copy-paste ko na lang pala. Why are millennials look young? Mali yung grammar. Pero hindi, hinanap ng mga tao. Why do millennials? Tinanong niya kay Google eh. Why are millennials look young? Do. Why do millennials look young? Hindi natin alam. Siguro. Tingnan natin. Look younger. Why are millennials look younger? Galing pa rin, May article si Vogue. Why do so many millennials look? Sakto. Mapapagkatiwala niya si Vogue. Tingnan natin. Sa mga magagandang bagay yan. Si Daisy Jones yung nagsulat. Shout out kay Daisy Jones. Noong May 22, 2023 niya, tingnan natin. Alam ko nakikinig ka sa amin, Daisy Jones. Millennial to. Kaso ang haba nito eh. Kinuwento pa niya yung nasa supermarket show. Babasahin ko ba to?
Wag na. Basta pag-usapan lang natin. Pag-usapan lang natin. Bakit nga younger? Siguro kasi marami ng yung mga make-up. Hindi, pero sa'yo ba? Maraming sa'yo sa age mo, maraming sa experience compliment? Excuse me lang. Maraming nagsasabi sa'yo na ito na yung age mo, pero mukha kang ano ba? Hindi, ito kailan. Yung recent situationship. Yeah. Situationship. Hindi, nakakabata yun eh. Yung recent, sabi niya mukha daw akong 28 years old. Mukha kang 28, di less 6 years old ka. Aba. Tapos ito pa, yung mga org mates natin, kasi di ba may org tayo. The org mates natin, mga bata, ilang taon yun? 20, 19, 21. Sabi, mukha daw akong 38 years old. Seryoso? Hindi, yung isa, sabi mukha daw ako 38. Ay, malapit na rin naman. Pero yung isa, mukha daw akong 28. Iba-iba. So, hindi mo alam eh. Pero, marami nagsasabi sa akin nakakabata nga daw. Hindi, mas tayo eh. Unang-una, yun nga, sa situation ng sa pag-aasawa at saka sa pag-aanak, di ba, mas less yung, tulad mo, ikaw, at age 34, single ka pa rin. Tapos ako, kahit 35, married pero wala pa rin anak. Siyempre, nakakadagdag yun sa maturity. Saka yung... Kumbaga, pag nag-anak ka, mas nakakatanda? Ganun? In a sense. Siyempre, lalo na sa babae kasi may physical changes, may biological changes. Tama. Kumbaga, not saying na matik yun na pag nagkaanak ka, maiba yung itsura mo. Pero, siyempre, may changes talaga. Nababawi naman nila, pero may changes at may changes pa din. Sabihin mo, yung mga, di ba, yung mga lola natin, minsan, 10 ang anak, 8. Tapos yung mga tatay, 5 sila, 4. Laki kagad na tinanda, no? Pero sinasabi mo na may correlation yung pagiging marami sa millennials ay single, kaya mukha silang bata. Tingin ko naman. Isa yon. Tapos, siyempre, stressful nga rin magkaanak eh. So, a stress adds age to your looks. Wow. Tama ba yun? Tama yun. Grammatically correct. Pero opinion lang natin yun. Kahit tanungin mo yung mga beauty experts, ang isa talaga nakakatanda is yung stress. So, less stress, less Tapos, yung mga mas gusto natin na bagay na ginagawa, di ba? Medyo mas nakakabata pa rin, hindi agad nakakatanda. Tulad nga nung, di ba? May mga gamers pa rin. Diba? Tayo, nanonood pa rin tayo ng cartoons. Kaya, nagwa One Piece pa rin ako. Tapos yung mga gamer, yung mga rami pa rin tayo mga tropang gamers. Ikaw, nag-game ka pa. Tapos ngayon, sa cellphone, di ba? Ang daming games. Parang, hindi pa rin natin iniiwan yung mga kinalakihan natin. Di tulad ng mga past generations na pagdating ng gantong age, bawal na maglaro. Pagdating ng gantong age, bawal na mag-cartoons. Di ba? Parang, sineset nila na matanda ka na sa gantong age. So, syempre, parang sinasabi mo sa katawan mo na matanda ka na, tatanda ka na. Nasa mindset na rin no? Pagdadamit din, di ba? Looking professional dapat pagkagantong edad. Ganun bakit ba dapat mababago yung pananamit mo pag umeedad ka? Di ba? Kulit din no? Pero anyways. That's why we look younger. Anyways. Tulad yung mga tinatanong ng tao sa Google din. Kaya nga Ito yung weird ba sila? Why are millennials so different? Napaka-broad Ha? Napaka-broad. Hindi rin namin alam. Ano natin sasagutin yan Tayo nga yan. Kaya nga tayo gumawa ng channel Hindi, ayun nga, again, tingin ko naman, dahil nga nasa gitna tayo nung ng boomer, Gen X generation, saka ng transition, Gen Z. kumbaga. Nasa transition tayo, gumigit na tayo sa kanila May part na naiintindihan natin yung Gen Z, may part na naiintindihan natin yung boomer. Kaya pagkausap tayo ng Gen Z, bakit parang dapat naiintindihan mo kami, pero ba't hindi pa rin fully? Ganun din sa mga boomer na parang dapat insensitive ka din Parang dapat naiintindihan mo kami mga mas may mga nauna sa inyo. Kaya parang tayong middle child sa pamilya. Pero may sinabi siya dito, nakalagay, millennials have slightly less wealth, kaya daw different. Ewan ko. Less wealth. Hanapin natin, less wealth. While young adults in general do not have much accumulated wealth, millennials have slightly less wealth than boomers did at the same age. Isang reason yun bakit nga tayo different sa kanila. Timo yung sabing, ewan ko kung stats ba to na maigi. Saan ba to? Sa Pew Research to. So, baka credible to. The median net worth of households headed by millennials ages 20 to 35 in 2016
was about $12,500 in 2016 compared with $20,000 for households headed by boomers at the same age in 1983. Ha? Grabe, no? Talaga ba? Mas mataas yung value ng pera nila noon. Oo. Pero mas mataas pa rin yung average wealth nila. Median net worth na household. Again, US yan. Pero, ayun. Parang makikita mo rin depende rin sa situation. Depende na. Kasi, halimbawa sa atin, masasabi natin, medyo mas okay yung kalagayan natin. Again, thank you sa mga magulang natin. Yun naman yun eh. So, dapat, by generation, kung maganda yung patakbo mo sa generations ng family mo, nag-i-improve yung per generation. Inflation, mas marami ng tao. Dami ng tao marami ngayon. ng options. Ano mo yung, pupunta nga lang ako dito eh. Hindi ko na sabihin kung saan yung lugar mo, pero papunta ako dito. Traffic every time. Grabe San Pablo. Yeah. Ay, sa mga taga San Pablo City at mga nadaan dito. Sa mga taga-iba pong lugar at nadaan sa San Pablo City, Laguna, pasensya na po kayo. Parang bawat kanto. Kaya nga eh. Ayan, nagkakaroon ng mga infrastructure developments. Changes. Pero dami nga tao. Dami ng tao, dami sasakyan. Check mo yung yung statistics ng nadagdag na sasakyan starting 2020 after pandemic. Napakadami nun. 2020. 2020 number of cars in the Philippines. 2020 versus 2024. 1 point ilan yung nadadagdag per year na sasakyan sa kalsada, yung brand new nung 2020 1.1. Grabe Ngayon 1.27. Hindi, 2022 pala. So patas ng patas yung trend na yan, di ba? Grabe, bago hindi naman nababawasan yung sasakyan. Kaya talagang wow. Hindi naman nadadagdagan ng kalsada. Anyways. Why are millennials so different? Dahil lahat na lang ng topic ipinag-uusapan. Kaya nga. No? Lahat na lang may pakialam tayo, no? Lahat, oo. Para tayong promotor. Alam mo yun? Kahit sa trabaho. Minsan may ganong, di ba may katrabaho ka na promotor? Promotor. Paano promotor? Parang promotor lang ng usapan. Oo, ng usapan. Parang siya ang lagi nag-mimit siya. Siya ang spark plug. Spark plug ng mga kwentuhan. Ay, naalala ko rin pala, sa management, tinuruan kami. Ito yun siguro. Kasi nung college tayo, may management course, di ba? Management 101 ata yun. Tapos yung teacher namin doon, si Catelo ata, o kung sino man yun. Tinuruan kami na parang, alam mo yun, parang, kayo, ang generation, dapat hindi kayo mga lugs. Nalimutan ko yung term niya sa lug eh. Parang dead lug. Ibig sabihin nun, parang walang pakinabang. Parang gano'n. Gusto ko maging kayong spark plugs. Siya yung nag-i-insight nun eh. Di ba? Di ba? Isipin mo, baka reason din yun na yung mga Gen X or mga tinuturuan na maging spark plug. Sila ngayon lugs. Dapat tayo hindi lugs. Ewan ko, na-share ko lang. Pero yung next, ito yung nakakatawa Why are millennials called the Peter Pan generation? The Peter Pan generation? Ano ibig sabihin? Hindi ko alam. Fly, butterfly? And sabi sa B-Squared Advertising, this generation, also called millennials, is sometimes referred to as the boomerang generation or Peter Pan generation because they're known to delay the rites of passage into adulthood longer than most generations before them. Ito yung pinag-uusapan natin kanina. Pero biruin mo naman yung statement na yan so boomer. Merong delay the rites of passage into adulthood. Bakit may rites of passage into adulthood? Oo nga, bakit? Anong reference nila ng adulthood? Kaya nga, bakit may rites to passage? Ang tindi nun. Heavy. Parang kang mongha. Kaya dapat, yun na naman, di ba yung sinasabi natin paulit-ulit sa boomers, para lagi silang may rules na dapat ipasa na dapat turuan mong anak mong pero no hate kami sa parang in boomers. Generalization sa kwentuhan lang parang oo. Pero may ganun na may advantage and disadvantages din naman kasi pag sobrang wala ka namang, di ba, kaya nga tayo may rules, walang direction, kaya tayo may rules, may mga batas, may rules na kailangan sundin. Yun yung mga nag-organize sa isang state sa bayan natin. Pero wag naman yung sobra, di ba? Parang guidance yun nga, parang harmony, papuntang harmony, etc. Yung iba nga lang na nila na napapasobra yung
mga rules nila na dapat ito maipasa ng gantong. Dito rin sabi, mo, because of this, they tend to live with their parents for longer than recent generations. Peter Pan generation, ngayon ko lang narinig to. Ayan, why are millennials the most educated generation? Ano ko? Parang mas boomer ako dyan eh. Alam mo kasi, depende pala sa sa paano mo explain yung education. Parang pag yung hardcore school education, mas sila doon. Kasi mas scientist sila, mas nakaka-discover sila nung... Ang napansin ko doon, mas parang yung long hand sila sa lahat. Mas technical. Mas technical. Alam nila kung paano from scratch. Magbuo ng computer. Alam nila kung ano yung ganun dito, di ba? Yung mga Gen Z ngayon, di mo na alam yung Parang common knowledge sa kanila yung mga bagay-bagay. Mag-mekaniko ng sasakyan, di ba? Maraming may alam na boomer doon eh. Marami na kasing story na, di ba, ngayon, lalong-lalo ngayon, usong-uso yung mga story na an entrepreneur, parang hindi mo kailangan makatapos para maging successful ka. Ano yun? Diploma o diskarte. Di ba? Maraming lumalabas na ganun eh. Which is valid naman in a sense, pero yung may value pa rin yung hard work, tsaka may value pa rin yung pag pinaghirapan mo yung bagay. Kasi mas may patience sa atin yung mga boomers, kasi alam nila na hindi yan basta-basta makukuha. Ngayon, lumalabas pa rin yung phrase na work smart, not hard. Parang sa akin, mahirap din yun. Parang work smart, but work hard din. Pag pinagsabi mo yun, di mas maganda. Siguro, mas maganda, diba? Pero kanya-kanya lang din. Pero yung mga nakikita natin nagsasucceed ngayon, nag-work smart at nag-work hard din naman eh. Sabihin mo nga, ito na lang, name drop na lang natin. Bawa si Kong TV, di ba? Sinuwerte siya na ganyan. Pero nag-work hard din siya, tsaka smart din yung ginawa niya eh. Di ba? Maaga niyang na-discover yung kung ano yung gusto niyang gawin. Tapos may kwento rin siya na parang inaano na rin siya ng magulang niya, ano ba yung ginagawa mo? Parang nag-resign ka na naman. Puro kalokohan yung pinagagawa mo. Ano ba yung video-video na yan? Parang may kwento siyang ganun eh. Parang ulit-ulit niya lang sinasabi na sa sarili niya lang, siyempre, na magantay lang kayo. Parang hindi naman siya galit sa magulang niya, pero minsan may mga taong hindi ka talaga mapapagpaliwanagan given yung magulang mo na ikaw lang talaga mismo yung nakakaalam eh. So, yun. Kaya dumating yung time na, di ba? Parang tinuloy niya naman, di ba? Ngayon, masaya silang lahat. May naintindihan ng magulang niya, okay, kaya pala niya ginagawa. Nag-work hard siya. And then, smart siya kasi naisip niya na, di ba, parang unique siya dun sa niche na yun eh. Saka bago pa lang nun. Di ba? Ang dami nga, lagi nga natin sinasabi, kung ginawa natin to dati. Kaya nga ano na tayo ngayon? Ang dami sigurong ganun tao. Napakadami. Kung yung mga binibidyo lang natin yung pinagagagawa natin nung high school, nung college, ito na tayo ngayon. Kaso, hindi pa rin. Kumbaga tayo, hindi pa rin. Tama tayo, ngayon lang natin siya ginagawa. Pero, sila, may mga gumawa talaga, may nagmatapang. Nagmatapang, risk din. Nag-risk, tinrabaho nila araw-araw, hindi sila sumuko doon sa ginagawa nila. Tapos naging, in a sense, smart din sila doon sa anong yun. Parang naging future thinking sila eh. Future thinking? Is that a proper? Future thinking. Naging forward thinker? Naging forward thinker sila. Ganon? Next na. Doon naman tayo sa why do millennials? Tingnan natin ang autocomplete sa why do millennials. Why do millennials love to travel? Yan. Ano ba ito? Hindi, kasi ako, sa akin, kasi nga, unang-una, again, balik tayo sa technology, sa pagiging digital native natin. Nakikita na kasi natin yung mundo eh. Mas may exposure tayo sa mundo compared dun sa previous generation dahil nakita na natin, ang ganda pala ng Japan, ang ganda pala ng Korea. Sa accessible nga siya ngayon, kumpara dati. Yun, sa kwento nga ni Gokong Wei, parang yun talaga yung mission niya sa Cebu Pacific. Yan ang mas mababang cost yung flights para sa mga masses, sa mga middle class, na sa mga afford. Sila din ang mga makikinabang nun eh. Oo, win-win. Pero di ba? Magaling. Pinanonohan naman natin. Halos ilang lipat mo Cebu Pacific, di ba? Mararating mo yung lugar na nakikita mo lang sa TV. Tayo nga dati, nung grade 1, nakikita lang natin yung sa magazine. Saka yung yung card, yung meron ganun, di ba? Postcards na parang mga top destinations in the Philippines. Yeah. Banawe Rice Terraces. Sabay pa. Kasi yung parang iisa lang sigurong minas-produce yung Banawe postcard na yun eh. Favorite ko. Kasi alam mo Mount Mayon eh.
Mount Mayon. Isa pa yan. Tsaka yung sa Mount Apo din minsan sa Davao. May Ayun, Mount highest Apo. Mountain in the Philippines. At saka yung Chocolate Hills. Chocolate Hills. Diba? Pero yung mabata ka lang nakikita mo yung gusto mong mapuntahan. Tapos, paglaki mo, kaya siya, accessible siya, parang possible siya. Pag naranasan mo siya ng naranasan, nagawa mo ng nagawa, hahanapin mo ng hahanapin. So, yun. Saka masaya mag-travel. Bagong experience kasi. Tsaka yun nga, parang sa generation ng mga millennials, talagang nag-boom yun eh. Yung pagda-travel. Kasi una, sumabay yung pagiging accessible nga ng ganyan. Tapos social media pa, makikita mo sa iba't ibang pages na, maganda dito, ganyan. Hindi naman natin nakikita yun nung 1990s eh. Yun na nga eh. Sa TV lang eh. Pag sa TV, parang ganun, pipe dream eh. Alam mo yun, parang, basta nakita mo sa TV, medyo mahirap maabot. Mga artista ay sobrang taas eh. Hindi ako ganun level. Parang ganun eh. Nilimit na agad na sarili natin. Kaya sabi dito, ng mga Gen Z. A lot of this attitude is fueled by aspirational social media images. Yan ang kakasabi. Hindi ko ba pinasa eh. And the lifestyles of digital nomads. Digital nomads. What are digital nomads? Para sa mga audience na. Sige na nga, i-search nga natin. What are digital nomads? Galing sa Oxford to. A person who earns a living working online in various locations of their choosing rather than a fixed business location. Ako pala to eh. Pero mas matindi yung talagang, ito mo, mga picture niya nasa beach eh. Yung tarang tingnan natin ang mga picture. Ng mga digital nomads eh. No? Digital nomad. Laging beach. Nasa Bali. Laging beach. Bali. Pupunta sila sa Bali. Boracay. Especially yung mga US saka mga Europeans. Ang nangyayari sa kanila, nagtatrabaho sila, kumikita sila sa currency nila, US dollars, British pound. Tapos, ang ginagastos nila yung currency dun sa pinuntahan nilang bansa. Bawat mga US, nagtatrabaho sila dun. Nasa Pilipinas. Nasa Pilipinas sila. Mura lang. Kumikita sila ng US dollars, gumagastos sila ng peso. Napakalaking advantage sa kanila nun. Tapos, yung housing nila dun, di ba, ang laki ng tipid nyo. Kasi magkano yung average nun? $2,500 ata eh. Grabe, no? Tapos dito, magkano ang housing average? 2,500 pesos. Pero kasi kung may apartment ka na 20,000, magkano ba $2,500? Napakalaking 2,000. Malaki nga. 100,000. Kung may 20,000 pesos average ka sa bahay na apartment, napakaganda na nun. Ganda na nun. Kaya talagang ang laki agwat. Ano yun? Life hack na nga ng mga, Westerners siguro para sa atin. Anong next? Why do millennials love nostalgia? Ayan, maganda yan. Love nostalgia. Why do millennials love nostalgia? Click. Napaka-nostalgic natin. Ang heading lang emotional connection to the past. Nostalgia is a powerful emotion. It's that warm, fuzzy feeling you get when you think about the good old days. For millennials, these memories often revolve around their childhood and teenage years. A time of Saturday morning cartoons. Dial-up internet and simpler times. Kaya kung bebentahan mo nga daw yung millennial generation, nostalgia, malaki ang market nila sa nostalgia. Doon minsan na-based yung mga marketers. Kung paano nila i-market yung product nila, yung services nila sa mga millennial business owners, millennial bosses. Kasi talagang, tama yan, parang makikita mo minsan sa, mga display mo sa bahay, or sa mga gusto mong ginagawa. Ayan, medyo nostalgic tayo. Pero pansinin mo rin, sa mga shows din ngayon usually nauuso na yung 90s. 90s themes di ba? Stranger Things, di ba? Ganyan, Ganun na yung theme nila kasi parang yun yung pambentahin. Tapos, pinapanood naman ng tao. Ano pa ba mga ganong show? Hindi. Ang malupit, may nabasa rin akong, hindi ko alam kung article o napanood kong video. Yung mga palabas sa Netflix, mga nagiging top show sa Netflix, yung mga luma. Friends, How I Met Your Mother. Yan, Yung mga, Big Bang Theory, medyo, hindi ko nga alam. Para sa akin, bago-bago na yun, pero malamang luma na yun. 2010 pa nga yun di ba? Pinapanood ko na yun dati pa. Kumbaga nostalgic tayo, kahit napanood natin, papanoorin na naman natin, paulit-ulit, ilulup natin. Kasi hirap tayong minsan tumanggap ng bagong palabas. Ako personally, nahirapan akong manood ng bago kasi nga, ipaprocess ko na naman siya. Kaya ako, ilulup ko lang minsan yung How I Met
Oo. Kasi pag alam ko na yung mangyayari, so alam natitrigger niya na yung dopamine sa akin. Itong malapit. Hindi pa nangyayari, sasaya na ako. Oo. So masaya ka lang kasi nga ang dami mong ginagawa. Saka doon ka na komportable sa feeling na yun, di ba? Safe din. So, di ba? Kaya papanoorin mo. Yun yung warm and fuzzy feeling siguro na sinasabi dito. Next, why do millennials like gray? Ano to? Weird, no? Minimalist kasi tayo, gano'n? Hindi, ang sagot lang gray has a calming effect. Psychologically, it's not so much of a leap to see why millennials gravitate toward neutral and muted tones. Sabagay, bahay mo. Ayan o. Diba? Gray. Millennial ka nga. Minimalist kasi. May part na gano'n minimalist. Hindi masyadong makulay, hindi masyadong loud. Parang binibigay na natin sa Gen Z yung pagiging loud sa kanila na lang yun. Mas-showcase yung personality mo, parang gano'n? Sabi and millennials gravitate toward neutral and muted tones in their inner sanctums. Ano yung inner sanctums? Said Jennifer Chappelle Marsh, a marriage and family therapist in San Diego. Okay. Maraming tinatanong ng tao sa Google na weird, no? Kasi pa yan. Parang makapagtanong ka ng why do millennials like gray? Ibig sabihin, hindi. Kung lumabas siya dun sa sa autocomplete, ibig sabihin sobrang milyon na tao siguro nagtanong nun. Nagtanong, no? Why do I like gray? I'm a millennial. Ganun ba yung tinatype nila? Hindi ko alam di ba? How are millennials different from other generations? And Gen Z similar? Gusto mo makita yung similarities natin sa Gen Z? How are millennials and Gen Z similar? Sige nga. Sige ha. Both millennials and Gen Zers expect brands and organizations to be accessible through online channels. Oh, okay. They want to connect with the companies they patronize on social media, receive support through electronic options, and cultivate relationships with organizations online. Okay. Next. More of sa ano pa rin yan sa technology pa rin papasok yun. Kaya nga Yun yung similarities natin ng Gen Z. Pero sa ugali kaya, pareho lang tayo. Mas open na sa mga bagay-bagay. Minsan parang ako, may part sa akin na nag-a-adjust na ako sa new world. Kasi along the way, may matututunan ka rin na hindi mo talaga din maipipilit yung ano mo yung kung ano yung nakasanayan mo or kung ano ka. Di ba, kadalasan sinasabi natin dati, kadalasan lumalabas yan sa relationship Hirap na hirap ka magbago. Hindi, ganto ko Ganto ko Parang nililimit mo na yung sarili mo. Hindi, mahiyain ako Hindi. Oo. Hindi ko kaya yan. Ganto ko Nililimit niya. Parang nagkakaroon ng limitation sa bagay na hindi mo pa nasusubukan. Nire-restrict mo yung sarili mo na gano'n. Parang yun. Parang in-script mo na sa sarili mo yun before. In-embody mo na yun ka na, yun na yung identity mo, yun ka na. Okay. Na hindi ka flexible na tao. Na hindi ka tao. Para sa akin kasi yun ang parang pinagkaiba natin sa ibang species, di ba? Na may decision making tayo. Para kaya natin mag-decide kung yes or no, gagawin ko to o hindi. Kaya kung sasabihin mo na ito na ako or hindi na ako mababago, yun ay sinasabi mo lang yun. Hindi yun fact, hindi yun totoo. Kasi pwede mo yung baguhin lahat ng bagay sa mundo. Pwede mong baguhin. Yun naman yung parang fact niya. Kahit nga meron din naman mga Gen X na nagbabago rin naman, di ba? May mga Gen X na may ugaling millennial na, di ba? Okay, may ugaling Gen Z pa rin na cool pa rin. Cool. Ba't ganun, no? Bakit cool ang tawag? Kasi yun yung cool dun sa panahon ngayon. Dati, isipin mo, nung boomers ka, ang cool nun ewan ko siguro. Mga hippies. Mga manuntok, ewan ko, hindi ko alam. Oo nga, hindi. Baka ganun, yung matatapang, mga ano. Diba? Cool ka pag sobrang brusco mo. Ayun. Diba? Ngayon, cool ka pag nasa coffee shop ka, may balbasarado ka, tapos payat ka, tapos nagla-laptop ka lang, cool ka kung digital nomad. Yeah. Diba? Kung digital nomad ka, cool ka. Siguro, ganun. Ito nakakatawa. How are millennials surviving? Paano ka nagsusurvive? Sobrang discriminating pa ng half post Sabi, millennials are screwed. Yun lang yung clickbait title nila. Baka. More millennials live with their parents than with roommates. Ito lang sa akin. Tingin ko naman yung mga problema din before ng mga ibang generations, problema pa rin naman yun ngayon. Tapos yung magiging problema pa rin yan ng mga next generation. Naiiba lang talaga yung way
kung paano natin tinatakel yung mga problema, tapos kung paano nagiging issue yung mga problema. Kasi, di ba, may bago na tayong environment ngayon. So, yung ginagawa lang natin siguro mga millennials, yung akma lang din sa environment natin yun na nasa gitna ng technology, di ba dati, ganyan. Tapos, yun nga, mataas yung inflation rate, ng mahal ng bilihin ng lahat. Parang yun, doon lang tayo nag-a-adapt. Pero ikaw ba, naniniwala ka ba na nung nagka-social media, binago niya yung mundo? Kumbaga, did social media change us? Parang social media change humanity na lang. Humanity? Oo. Binago ba niya? Oo naman, nabago niya kasi parang nilink niya ang ginawa kasi ng social media, yung connectivity natin sa lahat ng tao. Isipin mo ito, kukwento ko na lang din. May na-link sa akin na taga Eastern Europe. Diba? Na hindi mo akalain noon na mangyayari yun eh. So parang pinaliit niya yung mundo somehow. So nabago niya. Ano po opinion mo? Positive yan. Pero minsan may connotation na negative sa social media na parang binago ng social media yung tao. Yung as individual tao, yung people. Ikaw, tingin mo? Na mas naging negative, parang ganon. Mas na-amplify yung dark side ng mga tao dahil doon. Ako, opinion ko kasi. Opinion mo? Parang, pero ito, narinig ko lang din, nag-agree lang ako kay Gary Vaynerchuk, marketer, writer siya sa US. Sabi niya, social media did not change us, it exposed us. Parang talaga? In-expose lang niya kung ano talaga yung tunay na hinanaing ng tao, kung paano tayo magsalita, paano tayo mag-comment. Kasi ngayon, nagkaroon na ng avenue para makapagsalita ka ng kahit ano sa ibang tao. Pero dati naman, di ba, kahit yung balita naman dati, sa mga artista, sa mga sikat, yun pa rin naman yung balita ngayon eh. Yung mga blind item, lagi pa rin may mga masasama nagsasalita sa mga artista, sa mga sikat. Tapos ngayon, dahil nga may Facebook na, makakapag-comment ka na ng basta-basta. Kaya mo naman sabihin lahat ng pwede mong sabihin, ang gusto mong sabihin. Pero dati naman, may napanood tayo sa TV. Nagsasalita pa rin naman tayo. Sinasabi pa rin naman natin yung hinanaing natin eh. Pero hindi lang broadcasted. Hindi lang broadcasted. Kasi wala tayong avenue to broadcast yung opinions natin. Pero ngayon, meron na. Parang in-expose lang niya kung ano yung hinanaing talaga nung kung ano talaga yung humanity. Ibig sabihin na, kung ganun yung premise, ibig sabihin, walang pagbabago. Nagkaroon lang ng platform para i-broadcast. Pero ganun pa rin ang humanity. So, kung positive man siya or negative, in the long run siguro hindi natin masasabi. Di ba, yun nga, may connotation na may negative effect ang social media sa mga kabataan, ngayon sa mga tao, too much social media. Pero ano pa rin, nadyan pa rin lahat sa social media. Pero hindi mo man tinanong sarili mo, bakit nga yung mga pag bad news, yung mga bad mouth na mga tao, ba't ginagawa ng mga tao yun? Bakit sinasabi? Mas pinapansin ng tao yung mga, sabihin mong violent, ganyan, etc. Basta yung mga negative na mga balita. Bakit? Ayun ang lagi kong tanong. Bata pa lang ako. Bakit laging bad news ang palabas sa balita Laging bumaha, nanakawan, namatay. Tapos yung good news laging nasa linggo ng umagang mga alas 7. Parang every Sunday morning, tulog pa tayo nun kasi dahil Sabado ng gabi, pahinga ka, nag-enjoy ka. Ang follow-up question doon, bakit nga pinapanood ng tao yun? Siguro kasi dahil sa ego nila. Alam mo yun, parang ilalagay nila yung sarili nila na, mas maganda yung buhay ko ngayon. Kasi hindi ko naranasan yung bakit na lunod, bakit binaha, di ba? Ako, nandito ako sa okay na lugar. May history yan. Laging, ako naniniwala ako may isang tao, may group of people before, nung mga maunti pa sila na doon nila dinala yung direction ng tao. Di ba may subject tayo, psychology? Psych 1. Parang, di ko na masyadong tanda yung ano eh. Pero binuo yung parang mga politicians para mag-govern lang naman ng small communities nila. Pero ang pipiliin doon, yung hindi pinakamahirap yung term pero kumbaga ang politicians walang sahod. Parang community leader ka lang. Kaso dahil nga nagkaroon na sila ng power, theory ko, parang iniisip ko lang, dahil dati mayroong one power, may king. Parang ganon, or mayroong emperor. Ngayon, dahil nabigyan ng power yung mga politicians, na medyo mas mabababang tao, di maggrupo-grupo na lang tayo. Dala na naman natin yung community democracy, natin. Ganon. In a sense, parang democracy. Hindi naman democracy yung tawag nila doon, pero parang ganon. Siguro, kaya naman pala nating babagsakin yung kaya naman natin mag-lead
Hindi, tanggalin na natin yung monarchy system. Tapos tanggalin na natin yung emperor system. Tayo na lang. Tapos doon na nag-evolve yung negative thinking ng mga tao. Power. Lagi natin hinahanap yung power. Lagi natin kailangan ng power. Tapos, in a sense, naging part na ng power play. Kailangan mong siraan yung isang tao para nasa kaya yung sa power. Ego nga, no? Sa ego. Sa bagay, social media din, no? Parang mag-post ka ng maganda, meron kang sense ng, mas mataas ka dun sa iba. Parang ganun. Subconscious na yun eh. Nakatalim. Hindi mo naman sinasadya yun. Hindi mo alam na masama yung ginagawa mo eh. Hindi, subconscious na siya. Pero, yung subconscious... part na ng humanity yun. Yung subconscious na ginawa mong yun, embedded na yun from generation to generation, thinking kung paano yung thinking ng past generations. Talagang natanim na siya ng natanim. Siguro rin kasi, di ba, thousands of years na yung buhay yung mga tao. Oh. Way natin mag-survive ay parang maging alpha di ba? Sa iba. Kay Darwin nga, di ba? Darwin theory nga na evolution ay parang kailangan mag-adapt, gano'n, etc. So, I think yun na yung parang next level na sa atin sa social media na manira ka na. Kasi ngayon, di ba dati, nakikipag-compete pa tayo sa leon, sa tigre. It's either kakainin nila tayo o kakainin natin sila. Pero ngayon, ang thinking ng tao, wala, above na talaga tayo. Ay, aso na lang yan. Ay, pusa lang yan. Ay, talagang tao. Tao dapat ang talagang nabuhay na tayo na yung apex predator. Wala na tayong kakompete. Pero, may sense of competition pa rin tayo kasi nabuhay tayo. Within ng mga sa mga tao na. Yun kaya yung competition natin. As we evolve, naging tao to tao na yung nagiging natin. Kung anong meron ka, kukunin ko. Parang yun yung baka iniisip ng mga magnanakaw. Survival pala. Survival natin. Pa rin. Ayun. Kaya, galing. Nag-circle back tayo dun sa how are millennials surviving. Di ba? Ano pa? Last na Ito, light lang. What do millennials do for fun? Yan. Pang ending. Sige. So, nandun tayo sa Reddit ng millennials. What do you do for fun? Diba? Sabi niya, I'm early 30s single but besides work, I don't really do much. All video games seem boring, movies boring, TV shows boring. I like to do physical activities but run out of stuff to do. However, lately, I am getting extremely bored and kind of just sit around on YouTube. Alam mo, may tawag dito yung sa Inside Out na to, yung si Ennui. Ano ko ba? Ano yan? Yung Ennui ay parang boredom parang yun yung parang existence mo na parang constantly ka bored. Paano niya pinortray? Paano pinortray nung ni Ennui? Bored lang yun. Alam mo yung parang emo girl? Emo girl. Na nakahiga lang. Kaso siya? Doon siya papasok kay... Di ba may emo doon? Si Sadness yun si Sadness. Ito, bored lang. Ikaw, hindi ka naman malungkot, di ka rin masaya. Bored ka lang. Nasa gitna ka Si Life Observer, yun nga, nagtatanong ko, anong ginagawa ng millennials for fun? Dito na tayo sa mga sagot. Pero yan yung tinatawag na midlife crisis din kaya? Oo, kasama yun doon. I think. Ang dami rin. Siyempre, siguro, stress sa work, tapos single ka pa. Ayun, yun yung nag-ahabol na may trabaho ka pero yung pangarap mo dati hindi mo nahuli. Tapos yung mga kasamahan mo, kinakasal na, yan may pamilya na. Ba't wala ka pang asawa? Tapos yung sa kabila, ba't hindi ka pa promoted? Kakagulo na, Kaya nga. Siguro epekto yun dun sa Ennui. Sabi ni Snook Crickets 2458, hey OP, it's always good to try new things and expand your horizons. But if you're finding all the things that you normally enjoy boring, you might be experiencing some depression. Depression. Oh no, depression again. Parang gano'n na nangyayari. Parang bored ka lang dahil wala kang ginagawa sa buhay mo na dadala na nila tuloy sa depression. Parang nagiging nade-define mo na, okay, wala akong ginagawa, bored ako. Or siguro, may ginagawa siya, may trabaho siya, pero nagiging routine. Tapos, nangyayari, monotonous. Nagiging depression na yung sinasabi niya. Siguro nag-compare niya rin yung buhay niya sa ibang tao. Baka. Sa social media. Kasi nga, pag nag-post ang tao sa social media, syempre, laging mabuti laging maganda Tapos, may nagpa-post din ng mga negative, may nagpa-post ng bad experiences nila. Pero ikaw, bilang tao, syempre, ayaw mo nun. Bad vibes ka na nga, babasahin mo pa ba yun? So, makakompare mo yung buhay mo naman doon sa magandang buhay nung kaklase mo or nung tropa mo dati. Yung boredom mo, madidistinguish mo ngayon as depression. Parang mako-correlate mo na kagad sa depression siya. Kasi nauuso yung word na depression ngayon Pero dati naman sa atin, hindi naman. Bored ka lang. Pero mas simple nga naman, in a sense, yung buhay dati. Hanap ka lang ng tropa, hanap ka lang ng
Pero hindi rin natin alam. Sabi nga natin, yung mga magulang nga natin, at this age, wala nang masyadong ano. Pero trabaho lang sila ng trabaho. Oo. Pero may timeline nga kasi sila. Inaantay nila mag-40, mag-50, mag-ano. Magulo. Yun din siguro yung advantage ng sinet mo na yung may timeline o may milestone ka na dapat na gantong edad. Kasi at least parang, di ba, meron kang goal pa rin. Hindi ka bored. Hindi ka bored. Hindi ka bored. Alam mo yun eh. May goal mo yung goal mo eh. Diba? Tama. Pwede siguro kaya less yun sa kanila yung mga causes ng or mga instance ng depression. Kasi sigurado kung meron siyang si Life Observer. Si Life Observer. Observe life lang siya. Wala siyang goal. Tama na. Pa-observe lang. Maboboard talaga siya. Kung di niya alam kung saan siya papunta, boring talaga yung journey na yun. Mas nakita niya pa yung life ay boring. Di bored nga talaga. Pagkatapos siya mag-observe, boring pala na. Hirap. Pero ito nga si sabi ni Laditaan_Tutkimaan, for fun, I like to listen to music and wander around Wikipedia. Ginagawa ko yun. Wikipedia? Mga 3 oras, 2 oras, kiklik ko lang kiklik yung, ang lalim ko na. Minsan umabot ako ng parang... Dark web. Hindi naman. Nag-search ako ng topic tungkol kay Papa Ryan Gosling. Shout out. Ryan Gosling. Parang after 1 hour, umabot na ako sa Antarctica. Ganun, yung sobrang lalim na. Ewan ko, masaya eh. Pero yun nga, parang tingin ko kasi marami sa millennials yung curious. Kasi na-expose tayo yung mga una na-expose sa internet, di ba? Ganyan. Saka ang Google sa atin, gamit na gamit talaga. Kung hindi mo alam, i-Google mo. May word na i-Google mo. Ang Google kasi, before, para siyang modern day library, bago pa lang si Google na halos lahat ng nailalagay sa Google is mayroong reference, legit. Dati nga, sinasabi, ang Wikipedia, wag mong pagkatiwalaan kasi na-edit ang Wikipedia, di ba? Kasi lahat ng tao na pwedeng mag-ano dyan pwede mag-input ng basta as long as may source diba? Ano yung kinokorek ng Wikipedia mismo? Halimbawa may nag-edit. Meron silang mods and moderators ata. Marami silang. Bakit hindi na lang nila gawing hindi na i-edit? Hindi kasi ito yung problema hindi naman problema. Ito yung maganda sa knowledge or information. Constantly nagbabago, nag-a-update yan. Okay. Kaya kailangan mo may mag-a-update lagi ng ganun. Pero sila ba't hindi sila mag-update? Ba't hinahayaan nila na pwedeng i-update? Yung mga tao, napakaraming info Tapos wala naman sa kanilang expert sa physics, ganyan, etc. Parang nagtiwala sila sa humanity na pagbabaguhin nyo yan, scientific base, may sources. Pero alam ko may mod sila. Tsaka kung naalala mo yung isang episode ng Big Bang Theory, si Sheldon Cooper. Nanonood ka ba? Oo. Di ba ang hobby ni Sheldon Cooper ay mag-check ng di ba sa Wikipedia. Check niya kung tama. Yun yung mga moderator na Pero syempre, ito lang yung mga nasagap lang natin na information. Pero yun, mahilig ako dun sa Wikipedia. Tapos yung Google Maps, sa sarili mo, hanapin ko nga yung bahay ko dito. Yan. Tapos yung pinag-usapan natin yung isang araw, yung Alligator Lake, yun, iniisa-isa ko yun. Take note nyo po to sa mga millennials na board na may NUE. Saka Google. Saka site nyo, bag magsa-search kayo, site nyo yung source. Kayo talaga, kaya kayo nadada. Huwag kayo masyadong maniniwala sa TikTok. Hindi naman, mayroong wag agad. Tsaka, kumbaga, pag nga tayo nagpapa-doktor, may second, third opinion, di ba? Oo, tama. Pinabayaran natin yun. Ito, magpapa-second, third opinion ka ng libre. Tapos, hanapin mo lang yung source. Hanapin nyo na rin, di ba? Oo nga, kayo lang maghanap. Tama. Madali lang maghanap. Ayan. Ano pa ba yung ginagawa daw nila? For me, water makes everything better. Surfing. Surfing. Grabe naman. Pero kadalasan sa atin, mga beach. Mga kayaking. Mga ka-millennials natin dyan. Mahilig mag-beach. Mahilig mag-travel nga. Sabagay nga, sa mga millennial nga, ang daming mahilig sa tubig. Kundi tubig, bundok. Mga kinocoin nila sila yung water babies, water babies ata. Tuwang-tuwa sa beach. Sabi, tara maligo. Hindi ako maalam mag-swimming. Maraming ganon. Ng water babies daw sila. Tapos pag ganon, hindi pala maalam mag-swimming. Hindi, maging controversial na nga rin din tayo dito. Yung, alam mo yung dami, kasi ito, nasa dating apps ako. Laging mga 50% siguro ng babae doon nakalagay, I love the beach. Ganyan.
Pero may mga na-encounter ako na pagka tinatanong mo na, hindi naman marunong maglangoy. Yun na nga. Nandun lang. Kaya, pang IG worthy lang. Ayun. Isang taon nasa beach, no? Para i-post puro nasa beach. Oo. Yung mga ganong... Yung pala lang. Ganun tayong mga ka-Facebook eh. Mga minas throwback, no? Oo. Wala nga, tag-ulan na nasa beach pa rin. Kaya nga. Kaya nga sabi natin, minsan, kung naiinggit ka sa mga tao sa social media, wag. Kasi syempre, lagi nga ipopost mo dyan yung maganda eh. Oo. Kaya kung mayroon kang kaibigan dyan o mayroon ka nakita na kinakaingitan mo yung buhay, yun yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Oo. Minsan, kaya mo siya nilalagay. Parang ina-attract mo na dapat ganito yung mangyari or yun yung binabrand mo sa sarili mo. Ganun. Minsan, kaya nila ginagawa yun, tulong. Para yun gusto nila maging personality nila. Eventually, magiging ganun na sila. O di, okay, positive siya. Pero parang attraction, no? Law of attraction. Yun, attraction siya. Pero ikaw, kung pinapanood, tinitingnan mo lang yun, tapos kinakaingitan mo, ayaw namin sa inyo, wag. Parang wag. Pero alam mo, naniniwala ko, eventually, magkakaroon ng mediator sa ganyan na yung sobrang nagpo-post ng positive ng ganyan. Hindi naman siguro ngayon. Pero sa bagay, hindi ko rin. Kasi democracy nga yun eh. Parang ipopost mo yung positive na nga, i-mediate mo pa. Dalawang path lang. I post this not to brag but to inspire. Diba? Lagi sinasabi sa homebodies eh. Yung may mga disclaimer, no? Not to brag but to inspire. Hindi, pero in the future, dalawa na yung path eh. Parang sabihin mo mag-overtake na yung mga AI, yung mga robot na ganyan. Siyempre, mediated na talaga lahat. Di ba? Ano ka na talaga? Pero yung isang path doon, sobrang gulo na natin kasi sobrang democratic. Ayun lang mga nasagap natin doon sa mga autocomplete ng why, what, at ano pa ba, how millennials. Sana nag-enjoy po kayo. Yan. Sa podcast namin. Medyo light, lang tayo ngayon. Goods na rin. May mga inumang malalalim. May mga inumang lokohan lang. Magagaan lang eh. Oo. Hindi, sa atin, parang mga 80% lokohan lang inuman lagi. Oo nga. Pero minsan nagkakalaliman din eh. Kaya nga dadalhin na natin sa podcast yun o kaya episode. Tama. Thank you. Stay digital, stay native.